So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoysi. So, ngayong araw, another update naman tayo. Connected naman na ito sa WPS nating mahal, ano? So, ang video ito ay from Kaalam PH. So, meron doon pamagat na China naghalit sa ibinigay ng Israel sa Pilipinas. Diyos ko doay. So, ano naman kaya itong ibinigay ng Israel sa Pilipinas? Ano, at bakit nagagalit naman yung China? Pero I think good news to. At syempre baka about ito sa Samkin Defense. Kasi gano'n naman talaga yung China eh. Kapag kalumakas yung Pilipinas, aaray yung mga yan. So, bago natin simulan, Kaalam PH, susuportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Filipinoysi. So, like, comment, share, subscribe. Sa mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, China naggalit sa binigay ng Israel sa Pilipinas. Nako. So again, Kaalam PH, Filipinoysi. Like, comment, share, subscribe. Start. Ang tensyon sa pagitan ng China ay hindi pa rin nagtatapos at tila mas lalo pang lumalawak. Ngayon, maging ang ibang bansa sa Asia tulad ng Israel ay nakisali na rin sa sigalot. Kamakailan lamang, nagalit ang China sa mga ibinigay na suporta ng Israel sa Pilipinas na nagdulot ng mga alalahanin sa mga diplomatiko at militar na aspeto ng relasyon ng mga bansa sa rehiyon. Ano ang tulong na ibinigay ng Israel? At bakit kinakabahan ng China rito? Ito ang... Wala naman eh. I think iiyak lang talaga yung China kapag may concern na bansa sa atin. Kasi syempre triggered na sila eh. I think hindi naman talaga sila nakapokus talaga sa ibinibigay ng bansa sa atin, kundi natatakot sila na baka mangialam din yung mga bansa na nakipagkaibigan sa atin kapag anuhin na tayo ng China. No? So I think yan yung pinaka-reason talaga kung bakit iyak sila ng iyak. Diba? Kagaya ng sa US, bakit iyak ng iyak yung China na pagplanuhan natin na magpapasama tayo ng US as a resupply, diba? Na magsusuporta sila sa atin. Dahil hindi nga papalagan ng China yung US. So, parang naiinis sila na baka magtuloy-tuloy ito at anong mangyayari sa atin? Parang gaganon-ganon sila. Diba? Kaya iyak sila ng iyak. Ang ating aalamin, sa gitna ng lumalalang tensyon sa South China Sea, ang Pilipinas ay naghahanap ng mas malakas na kapangyarihan sa militar sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagong armas mula sa Israel. Ang mga pag-uusap para sa pagbili ng mga advanced system ng depensa ay nagpapahiwatig ng determinasyon ng Pilipinas na mapabuti ang kanilang mga kakayahan sa pagtatanggol at maharap ang mga banta mula sa China. Ang mga bagong armas na iniisip bilhin ng Pilipinas ay kinabibilangan ng mga missile, sensor, command and control system at long-range radar. Ang pagbili ng mga advanced na teknolohiya kaya naman pala iniiyakan kasi advanced hiyang ito ay makakatulong sa Pilipinas na masubaybayan ang kanilang teritoryo nang mas mahusay at maprotektahan ang kanilang sarili mula sa mga posibleng pag-atake. Kamakailan lamang, binisita ng Israeli Ambassador Ilan Flus at Defense Attaché ang Air Defense Command ng Pilipinas na pinamumunuan ni Major General Fabian Perigosa sa Basa Air Base. Ang pagbisita ay bahagi ng patuloy na pakikipagtulungan ng Israel sa modernisasyon ng militar ng Pilipinas sa ilalim ng Horizon 3 program. Ayon kay Ambassador Flus, handa ang Israel na tumulong sa Pilipinas sa pagpapalakas ng kapangyarihan ng kanilang hukbo mula sa hanay. Diba? Yun lang naman eh. Diba? Iniiyak ka ng China kahit na bibilhin naman natin. Nakakainis, diba? Nabibili tayo, pagbabawalan tayo. Like, anong mindset yan? Anong utak yan? Anong pakin nyo kung bibili kami ng mga pandigma namin? Diba? Saka na kayo pumalag kung sa inyo kami, nangutang ng pera pambili ng mga depensa. Hindi naman, pera naman namin. Pera naman namin. Diba? Lakas ng trip nakikialam sa sa pagpapalakas ng ibang bansa. Palibhasa nasanay sila na hindi tayo pumapalag. 'Di ba? Kaya ang gusto nila habang buhay na tayo hindi pumapalag. Ngayon nandiyan na si President Marcos. Sorry. Hukbo hanggang sa himpapawid at dagat. Hinihintay lamang nila ang mga prioridad ng Pilipinas sa Horizon 3 program upang matukoy kung paano sila makakatulong. Kasalukuyan nang nakakuha ang Pilipinas ng 2 missile-capable Shaldag Mark V patrol boats mula sa Israel at nakapagbukas ng isang bagong shipbuilding center sa Cavite na makatutulong sa Fast Attack Interdiction Craft Missiles Acquisition Project. Ayon kay Flus, ipinakita ng Pilipinas ang interes na makakuha ng higit pang kagamitan at sistema mula sa Israel.
Upang mas mapalakas ang ugnayan, binuksan na rin ng Israeli Embassy ang mga opisina para sa kanilang defense at economic attaches. Sa isang Yun, resepsyon na nice. ipinagdiwang ang 76 na araw ng kalayaan ng Israel, ipinaabot ni Ambassador Flus ang pasasalamat ng kanilang bansa sa pangunguna ni Pangulong Marcos at sa O, di ba? Pangulong Marcos. So, dagdag ko lang ha, para sa mga hindi nakakalam. Isa ang Israel men sa pinaka mahusay pagdating sa mga pandigma amin. malasakit ng mga Pilipino sa panahon ng kaguluhan. Ipinaalala niya ang 4 na Pilipinong caregivers na nasawi sa Hamas attack at ipinuri ang 28,000 OFW sa Israel na nanatili sa kanilang mga employer sa gitna ng mga pagsubok. Ipinakita rin niya ang suporta ng mga Pilipinong voluntaryo sa isang rehabilitation hospital sa Tel Aviv. Ang patuloy na pakikipagtulungan ng Israel at Pilipinas ay nagpapakita ng malalim at matatag na ugnayan ng dalawang bansa na nakabase sa pagkakaibigan at pakikiisa. Di ba? Ito yung hindi naiintindihan ng China. Kasi yung China kasi guys, sanay siya na siya lang mag-isa. Di ba? Kung may mga kasama man siya, hindi din sila nagtitiwalaan sa isa't isa. Wala silang trust ba? Kaya sila, hindi sila makaka-relate sa pinagagagawa ng Pilipinas ngayon na Canada, US, Israel, India, or kung sino pa man yung mga bansa na nakikipag-communicate sa atin, nakikipagkaibigan sa atin. Hindi sila makaka-relate sa ganun kasi yun nga, sila mismo, hindi nila masyadong gawain yun. Diba? Yung tipong kahit sila, meron man silang mga kaibigang bansa, pwede din silang mag-traiduran sa huli. Yung sa atin kasi, wala, yung solid talaga yung sa atin. Diba? Kaya yan yung kinakainisan nila na, bakit ka magpapaano sa US? Ba't ka magpapaano sa Canada? Ba't ka magpapaano sa Israel? So, hindi kasi sila sanay sa mga ganun eh. Diba? Or siguro, takot lang talaga sila na pagdating ng araw, sila lang mag-isa tapos sobrang daming bansa nakakalaban sa kanila. May nakita nga akong post ng UNTV, 17 na bansa against China. Can you imagine that? Sobrang dami, di ba? So, yung 70 na yun, pwede din nating maging kaibigan yun. Ika nga nila, the enemy of my enemy is my friend. Parang magiging ganun yan if ever na magkakaroon talaga ng gulo. Wag naman sana. Diba? Wala kasing hindi kasi gumagamit yung China nito eh. Ang sa kanila lang, maging gahaman sila, maging aggressive. Diba? Sa harap ng mga hamon sa seguridad, natutuwa ang Israel dahil pinapaunlad ng Pilipinas ang defense system nito lalo na sa paggamit ng Philippine Spider. Ito ay isang air defense system na binuo ng Israel, partikular ng Rafael Advanced Defense Systems. Ang Spider, na nangangahulugang Surface-to-Air Python and Derby, ay idinisenyo upang protektahan ang mga kritikal na pasilidad at mga pwersang militar mula sa iba't ibang aerial threats tulad ng mga eroplano, helicopter, drones at missiles. Noong 2019, ang Department of National Defense ng Pilipinas ay pumirma ng kasunduan sa Israel para sa pagbili ng 3 battery ng Spider na nagkakahalaga ng 6.8 bilyong piso. Ang mga unang 2 battery ay dumating noong Setyembre 2023 at ang ikatlong battery ay inaasahang darating sa taong ito. Ang pagkuha ng Spider ay bahagi ng mas malawak na AFP Modernization Program na tinatawag na Horizon 2 na naglalayong palakasin ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines. Sa mga paparating na military exercises tulad ng Balikatan 2024, ang Spider system ay isasama sa mga drill kasama ang mga puwersa ng US at Pilipinas. Diba? Ang Spider ay isasama sa mga drill. Kung meron na namang gaganaping mga balikatan exercises or mga exercises. Tapos ang gusto nung ang babaeng si Madam Castro, i-demilitarize yung WPS, itigil yung mga marine exercises. So, paano tayo uunlad niyan? Paano tayo magkakaroon ng mga karanasan, experience kapag hindi natin subukan? Diba? Ano yun? Bibili tayo ng mga kagamitan? Or bibili tayo ng mga kagamitan tapos kapag meron ng war, saka na natin gamitin? Or bibili na lang tayo agad-agad ng mga pandigma ng ibang bansa nang hindi natin nakikita kung ano talaga yung capacity niyan, ano talaga yung skills, or ano talaga yung maibubuga ng mga kagamitan niyan. Di ba? Walang ganung mindset eh. Palibhasa Ito ay magbibigay daan upang masubukan ang interoperability ng mga bagong sandata ng Pilipinas. Kasama ang mga sistema ng US military, ang pagbili ng Spider ay nagpapakita ng lumalalim na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Israel
na nag-ugat sa mga makasaysayang pagkilos ng Pilipinas na tanggapin ang mga Hudyo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pagkakaroon ng Spider ay hindi lamang nagpapalakas sa depensa ng bansa, kundi nagtataguyod din ng mas matibay na alyansa sa Israel na handang tumulong sa modernisasyon ng militar ng Pilipinas. Hindi lang riyan, dahil may mga joint exercises at interoperability drills sa pagitan ng mga puwersa ng Pilipinas at Israel ay isinasagawa upang matiyak ang epektibong kooperasyon sa mga operasyon. Ang mga ito epektibong kooperasyon sa mga operasyon. Saksak mo yan sa baga mo, madam, ha? Ay nagbibigay daan sa mas mahusay na pagtutulungan sa mga sitwasyong militar. Ang mga kasunduan sa depensa sa pagitan ng Pilipinas at Israel ay naglalayong palakasin ang ugnayan sa larangan ng seguridad. Ang mga ito ay nagtatakda ng mga framework para sa mas malawak na pakikipagtulungan sa mga proyekto ng modernisasyon. Ang mga proyektong ito ay bahagi ng mas malawak na AFP Modernization Program na naglalayong palakasin ang kakayahan ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa harap ng mga hamon sa seguridad sa rehiyon. Kaya naman, galit na galit rito ang China sa Israel dahil sa patuloy na suporta nito sa modernisasyon ng militar ng Pilipinas. Galit na galit yung China sa Israel dahil sa patuloy na pagsusuporta sa modernisasyon ng Pilipinas. Hindi lang China yung galit, pati kapwa Pilipino natin galit. Nasa nasa gobyerno mismo, galit. Bakit ganun? Bakit pareha kayo ng mindset ng China? Tapos sasabihin mo sa amin hindi ka pro-China? 'Di ba? Kung hindi kayo pro-China, susuportahan nyo kung ano yung plano ng gobyerno para sa ikauunlad ng Pilipinas. Para sa next generation. 'Di ba? Kasi sa next generation, wala na tayo dun eh. Ano na lang yung ipapamana natin sa next generation natin? O, next generation, pasensya na kayo ha, yung WPS, hindi na sa atin yan, sa China na yan, sinuko namin yan. Ganun. Ayon ito mismo kay Israeli Ambassador Elon Flus, subalit nanindigan ito na handa ang Israel na tumulong sa Pilipinas sa pagpapalakas ng kapangyarihan ng kanilang hukbo, mapahimpapawid man ito o sa karagatan. Malaki ang pasasalamat ng Israel sa Pilipinas dahil kung babalikan noong ikalawang digmaang pandaigdig, libo-libong Hudyo ang ipinapatay at pinahirapan ni Hitler. Sa panahong iyon, maraming mga bansa ang tumalikod at hindi nagpapasok sa mga Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo. Subalit, tanging ang Pilipinas lamang ang naglakas ng loob na buksan ang pintuan nito para sa mga Hudyong naiipit sa digmaan at Holocaust. Diba? Yan, binabalikan lang nila tayo. So anong inaasahan mo sa China? If ever na magkakaroon ng mga sakuna sa mga bansa nila. 'Di ba? If ever lang. So saan pupunta ngayon yung mga mamamayang Chinese if ever lang? Do you think yung India tatanggapin sila? Yung Taiwan tatanggapin sila? 'Di ba? Hindi na sila sure kasi abusado sila eh. Kung may tatanggap man, mas mabuti. Mabuti 'yon. Pero what if wala dahil sa mga kagagawa ng nasa gobyerno nyo? 'Di ba? Dapat kasi dito yung yung mga mamamayan ng China magkaisa sila na tanggalin yung mga nasa pero yun nga mahirap din, so bahala sila diyan. Pamumuno ni Pangulong Manuel Quezon, ang Pilipinas ay nag-alok ng 10,000 visa para sa mga Hudyo na refugees na nagbigay daan sa pagpasok ng humigit kumulang 1,200 hanggang 1,500 Hudyo sa bansa. Ang makasaysayang hakbang na ito ay nagligtas ng maraming buhay at nagpatibay ng malalim na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Dahil sa mga makasaysayang pagkilos ni Quezon, ang Israel ay labis na nagpapahalaga sa Pilipinas. Ang mga Israeli ay patuloy na nagpapaabot ng kanilang pasasalamat sa mga Pilipino sa mga pagdiriwang at okasyon na binibigyang diin ang kanilang pagkakaibigan. Halimbawa, sa mga pagdiriwang ng Independence Day ng Israel, madalas na binabanggit ng mga embahador ang mga sakripisyo ng Pilipinas at ang kanilang suporta sa mga Hudyo sa mga panahon. 'Di ba? Ang sarap sa feeling. Iyon, binuksan ni Quezon ang pinto ng Pilipinas para sa mga Hudyong tumakas mula sa Nazi Germany at iba pang bansa sa Europa. Ibinigay niya ang lupa at tirahan para sa mga refugees na nagbigay daan sa kanila na makahanap ng kaligtasan at makapagsimula muli ng buhay sa Pilipinas. At alam niyo ba na visa-free ang mga Pilipino sa Israel? At maganda ang pakikitungo ng mga Israelita sa mga Pilipino community sa kanilang bansa na may mataas na respeto at paggalang. Ganoon nila pinapahalagaan ang ginawang pagsasakripisyo ng ating bansa noong panahon ng digmaan. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay nakikinabang mula sa mga kasunduan sa militar at teknolohiya mula sa Israel na handang magbigay ng makabagong kagamitan para sa modernisasyon ng militar ng Pilipinas. Tapos ang gusto ng mga Filipino pro-China natin dito, tablahin natin yung Israel.
para lang hindi magalit yung China. Seryoso ka ba? Ha? Tatanggihan natin yung mga iaalok ng Israel dahil lang sa takot natin sa China. Ang mga proyekto tulad ng Horizon 3 ay naglalayong palakasin ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines at ang Israel ay isa sa mga pangunahing katuwang sa prosesong ito. Ang desisyon ng Pilipinas na bumili ng mga armas mula sa Israel ay nagpapahiwatig ng isang malakas na alyansa sa pagitan ng dalawang bansa. Yun. Ang Israel ay kilala sa pagiging isang nangungunang tagagawa ng mga sistema ng depensa at ang kanilang mga teknolohiya ay itinuturing na ilan sa mga pinaka-advanced sa mundo. Ang pagpapasya Diba? ng Pilipinas na bumili ng mga bagong armas mula sa Israel ay nagdulot ng matinding pag-aalala sa China. Ang pagpapalaki Oh, di ba? Di ba manigas kayo dyan? Ano mong paki namin? Ito sa mga ganitong mga desisyon, dapat hindi tayo nagpapatinag lalo dito. Yung mga, kunyari, bibili tayo ng mga depensa, pandigma natin mula sa Israel or sa ibang bansa. Kapag ka iiyak yung China, problema na nila yan. Kapag ka ginalaw nila tayo dahil dyan, wala. Mas lalo silang magiging pangit sa mata ng buong mundo. Diba? Pakialamero sila eh. ng militar ng Pilipinas ay itinuturing ng China na isang banta sa kanilang mga interes sa South China Sea. Ang mga pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at Israel ay maaring magdulot ng pagtaas ng tensyon sa rehiyon habang patuloy na nag-aangkin ang China sa karagatan at nagpapakita ng agresibong pagkilos. Maaaring asahan natin na magkakaroon ng mga pagtutol mula sa China sa mga pagbili ng armas ng Pilipinas na maaaring magsama ng mga diplomatikong protesta o pagbabanta. Ang China ay kilala sa paggamit ng presyon upang maiwasan ang mga bansa mula sa pakikipag-alyansa sa Estados Unidos. Pressure. Siyempre, dahil sa pressure na yan ng China yan, wala, yung mga kababayan natin, inaaway na yung gobyerno natin. Diba? At sa kanilang mga kaalyado. Sa huli, ang sitwasyon ay nagpapakita ng mga hamon sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Ang pag-igting sa rehiyon ay patuloy na tumataas at ang mga pagkilos ng China ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na kontrolin ang karagatan. Ang mga pagbili ng armas ng Pilipinas ay maaaring makatulong sa kanila na maharap ang mga banta. Ngunit maaari rin itong magpalala ng mga alitan sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang kinalabasan ng mga pag-uusap sa armas ay makakaimpluwensya sa mga dinamika ng kapangyarihan sa rehiyon at magkakaroon ng malaking epekto sa seguridad ng buong lugar. So, yun lang naman. So, ang video ito ay mula kay Kaalam PH. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, original video link na description box below. Panoorin nyo, i-subscribe nyo rin si Kaalam PH, guys. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel natin, Filipino IC. So, kita nyo naman yun, di ba? Sige, sabihin na natin na yung pagbili ng Pilipinas ng kagamitang pandigma sa Israel ay maaari siyang maging mitya ng gulo sa China. So, ano pa ba yung guys? Ano pa ba yung kinakatakot natin? Bakit sobrang takot tayo sa ihahain na gulo ng China? Gulo na nga yung ibinibigay nila sa atin, di ba? Di ba? Tsaka kapag bumibili tayo ng mga armas sa Israel or sa ibang bansa, hindi naman natin ginagamit sa kanila yan. Pinangdidepensa lang naman natin yan. Bakit after ba natin bumili, so good agad tayo sa kanila? Wala namang nangyayaring ganyan, di ba? So kapag nasa tama tayo, ipagpatuloy natin. Di ba? Kung yung ginagawa ng gobyerno natin is to protect lang talaga ng soberanya ng Pilipinas, ng bansa natin, huwag matatakot tayo sa pagbabanta ng China, di ba? Same lang din naman bumili tayo o hindi ng mga pandigma sa ibang bansa. Patuloy pa rin naman yung pang-oogags ng China, di ba? Yung panggugulo nila dyan sa WPS. Kasi nga, sobrang firm or sobrang fixed na sila na 9 dash line nga yung karagatan nila dyan. Diba? Sinakop na nila. Wala silang pake kung sino yung makalaban nila. Tapos ngayon, ang gusto ng karamihan ng mga Pilipino dito na pro-China is hindi tayo magpapalakas, hindi tayo maghahanda. Diba? Baka pagsisihan natin yan sa huli. Diba? Or baka yung pag hindi nyo sa gobyerno or pag against nyo sa gobyerno ay magti-thank you na lang din kayo if ever na may mangyari man. Huwag naman sana. Mapapaano na lang kayo na salamat talaga at kahit na ganito yung asal ko sa sa AFP, sa defense ng Pilipinas ay pinagpatuloy pa rin nila
At least may palag-palag kami kahit papaano. Hindi kami basta-bastang nasasakop ng mga bansang gahama na to. Di ba? Tapos ang gusto nyo, magpasindak tayo sa China. Yun nga, paulit-ulit natin sinasabi dito, men. Yung mga pagpapalakas natin, normal lang yan. Sa mga bansa, men, need nilang magpalakas. Need nilang mag-invest ng kagamitan, pandigma, or whatsoever para maging handa. Di ba? Para sa peace. Kasi nakaamba na nga yung kalaban natin, di ba? Sasabihin nyo naman, hindi, ganyan talaga, nagpe-prepare kayo para sa war. Hindi naman lahat na nagpe-prepare para agad sa war. Parang ano lang yan yung mga convenience store. Bakit merong CQ dyan? May mga bing-bing pa sila. Bakit ba, ano bang trabaho ng security guard doon? Bakit ba siya nagdadala ng bing-bing? Dahil ba may bebeng-bingin siya kapag kada may pumasok, bebeng-bingin niya? Hindi naman, di ba? Gagamitin niya lang yung bing-bing niya kapag merong manggugulo or magnanakaw or whatsoever. Di ba? Hindi naman porket handa kay gulo na agad sa paaralan. Bakit may security guard sa paaralan? Bakit may beng-beng? Mga estudyante lang naman yung nasa paaralan. 'Di ba? Bakit may security guard? Bakit may beng-beng? Siyempre, para if ever may mga threat, pwedeng masolusyonan agad. 'Di ba? Bakit yung mga security guard natin nagte-training, yung mga estudyante lang naman yung nandyan? Same lang din dyan dito sa nangyayari sa Philippines at China. It's just yung China talaga, sila yung pinaka-paranoid na bansa ngayon. Malakas naman sana sila. Sobrang lakas naman sana nila. Pero bakit sobrang paranoid nila? Kapag meron tayong paghahanda na gagawin. 'Di ba? Kiniklaim pa nga nila na 200 times silang mas malakas sa US, pero simpleng pagbili lang natin ng mga kagamitan sa ibang bansa, pinapalaga nila, inaarayan nila. 'Di ba? Nakakaasar lang. So yun lang naman muna. So again, this video is from Kalam PH. Support niyo yan. Tapos yung Filipino, like, comment, share, subscribe. Filipino is out.